Hindi lang po yung mga mabibiktima ng paputok ang binabantayan ng DOH ngayong Kapaskuhan, kundi pati na yung mga kaso ng stroke at atake sa puso. Saksi, si Mark Salazar. Naka-code white na lahat ng government hospital sa buong bansa paghahanda sa mga isusugod sa ER dahil sa tatlong malalaking banta sa kalusugan ngayong holidays. Ito palang unang week ng surveillance namin. 10 stroke, 15 acute coronary syndrome na ang naitala. Talagang tumataas ang stroke. Road crash injuries. Ayan, matraffic, nagmamadali, nakainom, distracted driving, pinasagot yung Christmas greeting habang nagmamaneho. And of course, the firework-related injuries. Sa Philippine Heart Center na main referral hospital ng mga inaatake sa puso at nai-stroke, nag-a-average na sa 45 to 60 patients ang isinusugod kada buwan. What is the link between the stroke and holiday heart syndrome? Holiday heart syndrome is a condition that is caused by overindulgence in alcohol, stress, sometimes dehydration, or irregular sleep patterns during the holidays, and this causes or triggers. Sabi nga nila, too much of anything is bad. Kaya ang paalala, huwag sosobra sa alat, sa tamis at taba. Dahil once a year lang ang Pasko, sinasabi nila, naku, di bali na yung bawal. Kakain sila ng lechon, kakain sila ng matatamis, kahit diabetic sila. Dahil may gamot naman, dahil meron namang pang-cholesterol nila. Famous last words yun kasi they end up in the emergency room. Actually, ang babata na rin yung mga nai-stroke as young as 29. Panahon din ng asthma attacks. Katunayan sa National Kidney and Transplant Institute at Heart Center, difficulty in breathing ang isa sa malimit ngayong emergency case. See, the highest number of asthma exacerbation visit in the emergency room actually is on January. So most probably because of the pollution or the firecracker effects. Isa rin sa pagtutuunan ng pansin sa Kapaskuhan ang mga kasong may kinalaman sa mental health tulad ng anxiety at depression. Bagay na hindi raw sa ER matutulungan. Sometimes they will come to you, masakit ang dibdib, nahihirap pa huminga. Pero yung pala, ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere. Kaya nga, minention ko kanina at ulitin ko, 1553, yan yung aming helpline ng National Center for Mental Health. Sa pinsala naman ng paputok at pailaw, kwitis pa rin, 5-star at boga ang pangunahing dahilan. At karamihan ng mga nasusugatan ay edad 10 hanggang 14. Pagdating sa nakababahalang numero ng road crash, 31% ang itinaas ng kaso ngayong taon kumpara nung isang taon. 71% sa mga kaso ay lasing sakay ng single na motor. Number one cause of death of children in the Philippines is road crash injury. Whether that's holiday or not, either a two-wheeler or pedestrian or in a vehicle. Muling paalala ng DOH, huwag makalimot sa gitna ng saya at kinang ng Pasko para ligtas at malusog ang salubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.